Maswerte tayo nang dahil sa drone, maaari na nating makita ang mga bagay-bagay sa mundo mula sa bird's eye view. Mula sa hindi kapani-paniwalang lugar hanggang sa babaeng nawawala na nabigyang kasagutan ng drone. Halika't samahan niyo ko. Sama-sama nating panoorin ang mga kahanga-hangang drone footage na nakuna ng kamera. Ihanda ang iyong sarili na masilayan ang mundo na hindi mo pa nararanasan. Pero bago natin simulan, paki-like muna ng ating video dahil malaking tulong po yan para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Nakuna ng drone video ang mag-inang oso na umaakyat sa taas ng nagyelong kabundukan ng bansang Russia noong November 2018. Sa video, makikita na naunang makarating sa tuktok ng bundok ang mama bear habang ang kanyang anak ay hirap na hirap kumapit sa yelo. May pagkakataon pang bumubulusok pababa ang batang oso. Hirap na hirap ang batang oso habang ang kanyang mga magulang ay nakatingin lamang. Minamanmanan ang bawat galaw ng kanyang alaga. Nagtataka siguro kayo bakit hindi siya tinutulungan ng kanyang nanay. Base sa mga eksperto, isa ito sa behavior ng mga oso. 2 taon nilang sinasanay ang kanilang anak ng tamang survival skills bago sila pabayaan at isabak sa tunay na mundo. Lahat ng galaw ng nanay kailangang masaulo ng kanyang anak. Sa huli, matagumpay na nakarating ang batang oso sa tuktok. Isang patunay na desidido siyang matuto upang harapin ang tunay na mundo. Isang nakakagimbal na tanawin ang tumambad sa drone footage. Kitang-kita ang lawak ng pinsalang iniwan ng pagsabog na yumanig sa lugar. Bakas sa mga sasakyan na halos maging abo ang lakas ng pwersang sumalanta. Kahit ang makakapal na container ay nayupi na parang lata ng sardinas. Para sa mga residente ng lugar, isa itong bangungot na ayaw na nilang maalala pa. Isang misteryo ang nalutas ng dahil sa drone. Ang video na to ay huling kuha ng nawawalang babae bago siya maglaho. Ang babae sa video ay nagngangalang Paula Miranda Rosa, 30 taong gulang. Naglalakad siya sa ilog ng Wekiva River, Florida. Base sa kanyang magulang, nakakaranas si Paula ng mental health disorder, schizophrenia at bipolar disorder. 3 linggo na siyang nawawala at pinaghahanap ng mga kaanak. Dahil mula noong December 17, 2021, hindi na siya makontak. Isang kasagutan naman ang nangyari noong January 7, 2022 nung naglabas ang 2 hikers ng video kung saan makikita ang nawawalang babae. Base sa mga lokal na residente, ang ilog daw na sinuong ni Paula ay pinamumugaran ng mga buwaya. Sa pinakabagong ulat, mahigit $250 billion o 14.5 trillion pesos ang pinsalang iniwan ng Los Angeles wildfire noong January 31, 2025. Kaya naman, ipinasok ng mga inventor ang drone bilang game-changing tools para labanan ang mga sunog. Kamakailan nga ay nagpasikat ang China. Ipinamalas nila kung gaano kaepektibo ang kanilang drone laban sa apoy. Ang kanilang drone ay equipped ng infrared. Kaya nitong makita ang loob ng nasusunog na gusali. May bomba at rocket launcher na kayang bumato ng kemikal upang madaling apulahin ang apoy. May high pressure hose na direkta nakakonekta sa tubig na dala ng bumbero. Meron din itong laser target designator, mas tumpak at epektibo sa pagpatay ng sunog. Ang kabuuan ng drone ay gawa sa aluminum, matibay, magaan at hindi basta-bastang nasisira sa init. Mabisa itong panlaban sa mga sunog na nasa itaas ng gusali. Sa loob ng 30 segundo, kaya na nitong abutin ang mga high-rise building na hindi kayang gawin ng mga tao. Though, alam naman natin kung gaano kababa ang kalidad ng mga Chinese product, pero hindi pa rin natin mapagkakaila na ang makabagong sandata na to laban sa sunog ay magiging game changer in the future. Kung malakas ang loob mo at naghahanap ka ng buwis buhay na adventure, aba, isama mo na sa iyong bucket list ang bundok na to sa Hunan, China. Kitang-kita sa drone video kung gaano ito kadelikado dahil sa napakanipis na daan at sobrang tarik na bundok. Sa unang tingin,
parang isang ilusyon o AI generated lamang ang video. Para makasiguro na hindi mahaluan ng peke ang ating compilation video, nagsaliksik tayo sa internet. At yes, totoo pala talagang may gantong bundok na pinupuntahan ng mga tao. Dahil sa sobrang talim na daan, binansagan nila itong Blade Mountain. Dito, bawal magpunta ang mga kabado dahil kung lalamya-lamya ka, sigurado maaga kayo magkikita ni San Pedro. Walang baby treatment, hindi kinakapitan ng safety harness ang mga turista, walang fence o bakod na kakapitan sa gilid ng bundok. Wala ring safety net sa ilalim kung sakaling may mahulog na turista. Patuloy itong tinatangkilik dahil sa paniniwala nila na siswertihin sa buhay ang lahat ng makakatawid ng bundok. Swerte nga ba o malas? Depende siguro kung makakatawid ka ng buhay. Okay. Ikaw, kakayanin mo bang dumaan sa Blade Mountain ng China? Sa unang tingin, aakalain mong isang napakagandang field ng makukulay na bulaklak ang nasa video. Pero kapag sinum in ang kuha, isang tambak ng libo-libong bisikleta pala. Hindi ito mga sirang bisikleta, lahat sila brand new, maayos na nakasalansan ayon sa kulay. Pero sa sobrang dami, umaapaw na to hanggang kalsada. At ang mas nakakagulat, wala nang pakialam ang pamunuan kung may kumuha man dito. Pinoproblema ang ganitong sistema sa iba't ibang parte ng China. Beijing, Shanghai, Sichuan, Guangzhou, Shenzhen, hindi magkandamayaw ang mga otoridad kung ano ang gagawin nila sa libo-libong bisikleta. Sa gitna ng nasusunog na sakahan sa Amerika, nakuhanan ng drone video ang kabayanihan ng isang magsasaka kung saan matapang niyang sinugod ang nasusunog na bukirin. Pinungkal niya ang mga pananim gamit ang truck sa nasusunog na sakahan upang hindi na kumalat pa ang nagwawalang apoy. Mala mission impossible ang galawan ng lalaki, hindi alintana ang init sa kanyang paligid. Ang nakakabilib pa sa magsasakang to ay hindi kanya ang nasusunog na lupain. Iniligtas niya ang ani ng kanyang kapitbahay, isang sakripisyo na hindi matutumbasan ng kahit anong salapi. Sa isang liblib na probinsya ng China, isang drone ang nakatuklas ng isang nakakapanghilakbot na tanawin. Nasilip ng drone ang daan-daang kabaong, nabubulok at nakatambak sa isang sulok ng kuweba. Pero hindi ito isang abandonadong libingan. Ito ay bahagi ng sinaunang tradisyon na tinatawag na hanging coffins. Ayon sa mga eksperto, ang ritual na ito ay matagal nang isinasagawa sa China, Indonesia at pati na rin dito sa Pilipinas. Isa ito sa natatanging tradisyon ng ating mga kapatid na igorot sa Sagada. Sanayan ito ng mga anito para kumonekta sa espiritual nilang mundo. Pero bakit nga ba isinisabit sa itaas ang kabaong ng mga namatay? Naniniwala ang mga tribo na mas lalapit sa langit ang kaluluwa ng yumao kapag inilagay ang ataol sa mataas na lugar. Nakabase din sa antas ng pamumuhay ng nililibing ang taas ng kanyang kabaong. Meaning, sa kanilang tribo, ang pinakamataas na kabaong ang siyang pinakadakila. Isang nakakamanghang tanawin ang navideohan ng drone sa malawak na lupain ng Arizona, USA. Nabulaga ang operator ng drone nang makita niya ang 4,000 aircraft na wala ng silbi at naging display na lamang sa gitna ng kawalan. Ang lugar ay pinangalan ng The Boneyard, ang pinakamalaking imbakan ng eroplano sa buong mundo. Karamihan sa mga sasakyan ay mga pinaglumaang fighter plane na mula pa noong World War II. Mga sasakyang pandigma na gagamitin sana sa digmaan, ngunit hindi rin napakinabangan. Sa paglipas ng panahon, ang mga eroplano ay kinain na lamang ng kalawang. Tinatayang mahigit 3,000 hektarya ang lawak ng lupain na imbakan ng mga palyadong eroplano.
Base sa estima ng mga eksperto, ang kabuuang halaga ng mga sasakyang panghimpapawid na nakaimbak ay tumataginting na $30 billion o 1.5 trillion pesos. Sobrang laking halaga na nauwi lang sa wala. Ito ang makabagong paraan sa paghukay ng mga lupa, ang underground blasting. Mas mabisa itong pangbungkal para maisuksok ang mga tubo sa ilalim ng lupa. Ganito katindi sinasala ang mga aplikante ng Komando Royal Marines ng United Kingdom. Lahat ay kailangang dumaan sa butas ng karayom. Bago sila makapasok sa Royal Marines Commando, sinasala sila sa MAD training. Up and down man, legs out! Base sa datos, ang Royal Marines ng United Kingdom ang isa sa pinakamahirap na military training sa buong mundo. Dito ay kailangan nilang magsanay sa putik sa loob ng 32 weeks bago sila mapabilang sa Special Forces ng United Kingdom. Base sa datos, may 50 milyong kangaroo sa Australia, habang ang Aussie naman ay meron lamang 26.6 million population. Mas madaming kangaroo kaysa sa tao. Kaya naman hindi na nakakapagtaka na ganito kainit ang pagsalubong sa paraglider na kakalapag lang. Uy, may tayo! Uy! Nang dahil sa drone, posible na nating makita ng malapitan ang mga nag-aalborotong bundok. Mas ma-appreciate na natin ang nakakatakot nitong ganda. Kada taon, tinatayang 2 milyon ang wild beast na nagmamigrate mula sa bansang Kenya papuntang Tanzania para lumipat sa kanilang natural habitat. Naglalakbay ang maaamong hayop ng 800 km mula July hanggang October para lumipat ng tirahan. Ganto rin ba kasalbahe ang pusa mo? Huya! Huwa! Maswerte tayo dahil sa drone footage, mapapanood na natin ang napakalupit na anggulo ng karerahan ng mga motor. Alam mo ba na kaya ding umakyat ang mga ahas sa madulas na bakal? Sa kuha ng drone, mistulang maliliit na langgam ang mga tao sa gitna ng nagyayelong lugar. Sa katunayan, ito yung mga mangingisda na lumalahok sa taunang kompetisyon. Ang Patimpalak ay ang pinakamalaking fishing competition sa buong mundo na ginaganap kada taon sa Amerika. Kilala ito bilang Brainerd JC's Fishing Extravaganza. Dinadaluhan ito ng mahigit 2,000 mangingisda. Meron itong 30,000 fishing holes na sadyang binutas ng organizer ng palaro. Ang makakahuli ng pinakamalaking isda ay ang mananalo sa palaro at mag-uuwi ng $250,000 o 14.5 million pesos. Habang naglalakad ang lalaki na nagpapastol ng kanyang kalabaw, biglang napansin niya na may sumusunod sa kanyang drone. Alam niyo ang nakakabilib? Imbis na magalit, tumawa na lang si kuya. Nagpasikat, sumayaw na parang wala nang bukas.
Sulit ang adventure pag nakarating ka sa slide na to ng Grassland, Mongolia. Isa ang tupa sa pinakamaamong hayop sa mundo. Tahimik, masunurin at laging magkakasama. Sa drone footage na to, makikita kung gaano sila kamasunurin. Walang humihiwalay sa kanila at laging sama-sama. Habang nagre-record ang isang lalaki sa nagyelong lugar ng China, nakita niya ang napakalupit na diskarte ng mga lobo. Gumawa ang mga mababangis na aso ng snow tunnel para magsilbing daanan nila sa nagyelong lugar. Isang kahanga-hangang diskarte na hindi mo aakalaing kayang gawin ng mabangis na hayop. Ang sarap sigurong gumising sa umaga na gantong tanawin ang makikita mo. Lahat naman siguro tayo nung bata, sumagi na rin sa isip natin kung pwede nga ba tayong makalipad sa pamamagitan ng lobo. Ayan nga ang binigyan ng kasagutan ng isang lalaki sa Canada. Nagpalutang-lutang siya sa ere gamit ang lobo. Sa pamamagitan ng helium balloon, maaari kang makalipad sa langit sa loob ng 19 na oras. Kung nagustuhan nyo ang content natin ngayon, huwag kalimutang i-like ang ating video. Maraming salamat po.